Makalipas ang ilang oras na biyahe ay naroon na sila sa Zambales. Nagsalita si Ryan. Nasa Zambales na po tayo. Pwede na kayong gumising. Hindi ko alam ang eksaktong lugar na pupuntahan natin. Sabi naman ni Roxy na nakakupo pa rin ang kumot. Armani, ikaw nang mag-guide ng direksyon kay Ryan. Opo. Sagot ni Armani at pupungas-pungas na kinuskus ang mata. Tapos saka sinabing ituloy lang ang biyahe dahil 3 bayan pa bago ang bayan nila. Makalipas pa ang 1 oras ay lumiko na sila pa kanan, tapos tuloy-tuloy nang pumasok sa isang barangay. Hanggang sa huminto sila sa isang malawak na compound na may bakod na kahoy at may 2 palapag na bahay na gawa sa semento ang kalahati at kahoy naman ang sa 2 palapag. We're here. Wika pa ni Roxy. Tapos lumabas na sa bahay ang mag-asawa na medyo nasa katandaan na ang edad. Naunang lumapit si Roxy at nagmanom. Magandang umaga po, Tia Felisa. Tia Roman. Magandang umaga rin sa'yo, Roxy. Tia, si Ryan po. Pamangkin ng dati kong boyfriend. Siya na ang caretaker ng bahay ko ngayon. Magandang umaga po, Ma'am at Sir. Sabi naman ng matandang lalaki. Ano ka ba? Hindi ka may mga opisyalis ng munisipyo para Imam at Sir mo pa. Tia Feli at Tia Roma na lang ang itawag mo sa amin. Roxy, kamusta ang pag-aaral ni Armani? Ayos naman po, Tio. Last semester na niya sa susunod na pasukan. Tapos gagraduate na po. Nagsalita naman ang matandang si Aling Feli. Maraming salamat sa iyo, Roxy. Hindi lang sa pagpapaaral mo kay Armani, pati na rin sa pagtuturo mo sa kanya sa tamang daan. Kung dito yan ay ewan lang namin, baka may anak na yan. Hindi naman po yun ganun, Tia, si Armani. Kailangan lang natin magtiwala kahit kaunti. Maaaring noong panahong bata-bata pa siya ay hindi pa siya sigurado sa kinabukasang gusto niya para sa kanyang sarili. Kaya ganun po siya. Pero sa ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya sana maging kayo rin po ay magsimula ng magtiwala sa kanya. Sumagot naman ang matandang lalaki na tila na may pagka-sarkastiko ang tono. Oo, sige, gagawin namin yan, Roxy. Pero kailangan muna naming makitang makagraduate siya bago namin yan gawin. O sige na, tumuloy na kayo sa loob para makapagpahinga na rin muna kayo. O baka naman ay magbe-beach na agad kayo ngayon. Hindi po muna, Tiyom. Masyado pang mainit. Tsaka pagod din po kami sa napakalayong biyahe. Ganun ba? Sige na, Armani. Dalhin mo na sila sa guest room para doon na muna sila makapagpahinga. Opo, Tay. Sagot naman ni Armani na naging tahimik at seryoso noong naroon na sa kanilang pamamahay. Tila nawala ang makulit at maingay na ugali ni Armani noong naroon na sila. Tapos nagtungo na sa kusina ang matandang mag-asawa. Dinala sila ni Armani sa 2 palapag. Ryan, dito ka sa aming guest room. Si Ate Roxy naman ay sa kwarto ko magstay. Tumango si Ryan at tahimik lang din na nag-oobserba sa kanyang paligid. Tila may tensyon sa loob ng pamamahay na yon. Pagkapasok ni Ryan sa loob ng kwartong itinuro sa kanya ni Armani, ay agad siyang humiga sa papag na may nakalagay na foam. Pumikit siya at huminga ng malalim, hanggang sa bigla siyang nakatulog. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakatulog nang maramdamang may tumupik na sa kanya. Ryan, gising na. Kakain na tayo. Uy, napalalim pala yung tulog ko. Ipinikit ko lang naman sanang mata ko at inuunat ang likod ko. Hindi ko alam na magtutuloy-tuloy na pala yung tulog ko. Ano ka ba? Normal yan dahil pagod ka sa pagdadrive. Anong oras na pala? Almost 1 p.m. na. Nagpahinga na rin kami ni Armani sa kwarto niya. Kakagising lang din namin noong ginising kami ni Tia Feli. Kakain na raw. Roxy, anong meron? Bakit parang tensyonado si Armani sa bahay na to?
Sabi naman ni Roxy na medyo mahinang boses. Di ba naikwento na namin sa'yo ang tungkol roon? Anyway, kung nakalimutan mo na, tsaka na natin pag-usapan ulit yun. Pero wag dito mahirap eh. Dito tayo tutuloy o matutulog? Actually, pwedeng hindi naman. May lupain sila sa may tabing dagat. May 5 cottage roon na pinaparentahan nila. Tapos may kamalig rin na pwedeng tulugan. Tapos naisip ko na dito na lang muna tayo matulog kung gusto talaga nating matulog ng maayos. Doon kasi ay hindi safe, lalo na kapag gabi. Baka mawalan pa tayo roon ng mga gamit. Kaya ang plano ko kapag magbe-beach tayo ay magdadala lang tayo roon ng bihisan at pwede na tayo hanggang gabi. Tapos kapag oras na ng tulog ay uuwi na lang tayo rito. Tara na. Kanina pa sila roon naghihintay. Okay, sige. Pagsang-ayon pa ni Ryan, sabay bangon na. Pagkababa nila ay naroon na nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa ang pamilya ni Armani. Pero may nakikita siyang isang dalaga na siguro mga nasa 18 years old. Mahaba at itim na itim ang buhok at maganda. Pero mukhang mahiyain dahil hindi tumitingin ng diretso. Nagsalita si Mang Roman. Magsiyo ko ng lahat para sa dasal. Nagulat si Ryan dahil hindi niya alam na strict pala sa pagdarasal ang pamilyang iyon. Kaya yumuko na lang din siya, tsaka nagsimulang magdasal ang matandang si Mang Roman. Tsaka pa lang sila kumain. Tahimik ang lahat habang kumain. Habang kumakain ay nakaramdam ng hiya si Ryan dahil sa tagal niya sa itaas bago siya bumaba ay ibig sabihin ganun din katagal na naghihintay sa kanya ang buong pamilya sa ibaba. Dahil sa tila may tensyon sa loob ng pamamahay na iyon, kaya tila walang gana si Ryan na kumain ng todo. Nahihiya siya sa mga magulang ni Armani. Kumuha lang si Ryan ng kaunting kanin at 2 pirasong hipon. At halos 5 minuto lang ang nakalipas ay tumayo na siya at nag-excuse me sa buong mag-anak na nasa lamesa. Napatingin naman sa kanya si Roxy. Alam ni Roxy na hindi ganun si Ryan. Kilala niya ito na kung kumain ay pang fiestahan talaga. Kaya hindi normal yung isang sandok na kanin at 2 pirasong hipon na kakainin noon. Tumambay muna si Ryan sa labas ng bahay sa lilim ng puno ng mangga kung saan naroon rin nakaparada ang SUV na ginamit nila. Makalipas ang 15 minutes ay sumunod naman si Roxy. Anong meron, Ryan? Bakit hindi ka makakain ng maayos? Ano ka ba, Roxy? Hindi mo ba napapansin na para namang hindi kainan ng imbita sa bahay na to? Para tayong nakapila sa death row na bawal magsalita ng masama o kahit ang magingay. Pera muna pala ako ng sasakyan. Bakit? Saan ka pupunta? Di maghahanap ng totoong makakainan. Yung walang nakatingin sa bawat subo ko na tila isang malaking kawalan ng modo kapag napalaki kaunti ang subo mo ng kanin. Pasensya ka na, Ryan. Tama ka. Medyo tensyonado nga talaga rito. Actually, kahit sina Armani at patid niyang si Alice ay tila impyerno ang turing sa sarili nilang pamamahay. Dahil sa pagiging sobrang strict ng kanilang ama na sinang-ayunan din ng kanilang ina. Sige, tara. Kukunin ko lang ang susi sa loob at magpapaalam lang din muna ako na mamamasya lang tayo sa bayan. Wika ni Roxy at pumasok na sa loob ng bahay.